Alam nyo, parang walang sinisino. Ito pong si PCO Undersecretary Claire Castro at maging ang isang senador ng Republika ng Pilipinas ay tila iniinsulto ho nila. Talagang grabe ho yung mga namumutawi na mga pahayag. At sa bibig ho ni Yusek Claire Castro. At biro mo, isang senador, parang tinutuya niya ho at binabastos ho at iniinsulto. Ito pong binabanggit natin ay sa katauhan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ay may kaugnayan sa pagnanais po ni Senator Bato na ipasabpina yung mga opisyal ng gobyerno na hindi po simupot at ng istab dito po sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Ayon po kay Senator Bato de la Rosa ay isang malinaw na pagbabaliwala ng Malacanang o ng ehekutibo, ito pong tinatawag na Doctrine of Checks and Balances sa ating gobyerno. Kinakailangan kasi na, alam mo, equal, no? Kapantay na branch ng gobyerno. Ito pong Senado o sa legislatura at ang ehekutibo sa Malacanang. So sabi po ni Senator Bato, pag ganyan, mas maganda ipasabpina niya na. Ito hong mga hindi sumipot sa pagdinig ng komite. Pakinggan natin ito hong ilang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa para mas maliwanag ho at kukomentaryo ho natin at mamaya kayo na rin ho umusga dito po sa naging pahayag ni Yusek Castro na parang iniinsulto niya, no? Ito pong si Senator Bato de la Rosa. Ito muna si Senator Bato. Pakinggan natin, ha? Tuluyan nilang i-snub yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa ko equal branch of government. So, Madam Chair, I would like to move that we issue subpoena to these government officials to require their presence in the next hearing. Kung meron ka pang gaganaping hearing, dapat masabina ito sila para magkaalaman. Klaro, kapag, okay. So, yun po ang pahayag ni Senator Bato de la Rosa na kasi inisnab ho, di ba? At lahat po ng mga opisyal ng gobyerno, yung mga miyembro ng gabinete ay hindi po sumipot at ang kanilang ikinakatwiran, ini-invoke ay ito hong executive privilege. Bagamat may mga paliwanag po ang ilang senador at maging si Senate President Chis Escudero na hindi po hindi po talaga absoluto pwede, no? Kasi may mga limitasyon pero hindi pa pwedeng gamitin sa lahat ng oras ito hong executive privilege. Pero dito dumako ho tayo sa naging pahayag o tugon ni PCO Undersecretary Claire Castro nang tanungin patungkol po dito sa mga naunang binanggit ho natin, na nais na ipasabpina ni Senator Bato yung mga opisyal ng gobyerno at gayon din yung parang pagbabaliwala ho ng Malacanang dito po sa doktrina na checks and balances. Panoorin ho natin kung gaano ho sumagot at napaangas na mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Biro mo, isang Yusek parang iniinsulto, tila iniinsulto niya ang isang senador. Panoorin ho natin at pakinggan mga kababayan. Ma'am, ito po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding sa arrest ni former President Duterte and dumalo po si Senator Bato de la Rosa doon and sa sinabi niya po ay parang nagrereklamo po siya sa hindi pagdalo ng ilang executive official at ito raw po ay tahasang pagbabaliwala sa doktrina ng checks and balances ng ating gobyerno. He adds na we are on the verge of constitutional crisis kung tuluyan daw pong i-snob yung investigation or reaction. Sino po nagsabi po? Si Senator Bato de la Rosa. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. So wag niyo pong sisihin kung ngayon po ay hindi umaten ang mga cabinet officials natin sa pangalawang hearing po. 6 na oras po ang naging hearing nung una. Sana po dumating siya, nagpakita siya, para po nakapagtanong siya na maayos. Okay, so yun po, binabanggit ho ni Yusek Claire Castro kay Senator Bato. Hindi ka dumating Tapos nagrereklamo ka ngayon na hindi sumipot.
6 na oras daw sila ron sa unang hearing. So yun po ang pahayag ni Yusek Claire Castro dito po, no, na parang iniinsulto niya ho. Ito pong si Senator Bato. Hindi ka dumating ngayon ka lang sumipot yun pong parang ganun ho pagkakasabi ho At talagang napakaangas ho. Hindi po ba tayo Ha? naniniwala yung sinabi niyang pwede Ito, magkaroon ng yung sa constitutional crisis, mga kababayan. Daw pong gagawin Ito. ito ng Malacanang. Dapat malaman din po ni Senator Bato na ang patungkol po sa executive privilege ay matagal na po ring inayunan ng Supreme Court. Marami na pong kaso na nadesisyonan ng Supreme Court. Nandiyan po ang Senate versus Ermita, Neri versus Senate Committee, kung saan po ang executive privilege ay patunay lamang po according to the Supreme Court decisions na ito po ay maaaring i-invoke ng ating Pangulo at ng kanyang mga high-ranking officials. Especially kung ito ay mga patungkol sa deliberative process privilege, presidential communications privilege, or state secrets privilege. So sana po mabasa niya po ang mga kasong ito para po siya maliwanagan. Follow-up question from Maricel Halili. Hi ma'am, magandang umaga po. Just one quick follow-up. Sinabi po kasi rin ni Senator Bato na gusto niyang ipasabina itong mga government officials na hindi dumalo. Do you think this is a reasonable move coming from Senator Bato and posible ba yun? Nasa kanya po yan. Kung magpapasupi na siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Ayun. Grabe ho, no? Mga kababayan, at ang sinasabi ho nitong ni Yusek Claire Castro, sige, di magpasapina ka, pero dapat magpakita ka. Aba, grabe ho, no? Kasi, di ba, napaulat na nagsabi na tila umiiwas na ho at nagtatago ito pong si Senator Bato de la Rosa dahil sa baka dumating na lumabas yung arrest warrant mula sa ICC. Pero yun po, ng mga sabi, di magpasapina ka, basta nandun ka. Yun ho, talagang grabe ho mga kababayan. Siguro narinig nyo naman, no? At tila talagang walang galang ho sa imposisyon na lang ho, tanggalin nyo, katulad ng binabagit ko kay BP Sara, ganyan din ho ang kanyang pagtrato ni Yusek Claire Castro. Sabagay, baka ang pagkakaalam niya ho, habang buhay po siya nasa pwesto. Nakakatatlong taon na ho ang amo niya. Malapit na ho, ilang tulog na lang ho yan, baka maggulat tayo, wala na, tapos na yung termino, di po ba? Well, ganun lang ho. At siguro, ang binabanggit ho natin, mga kababayan, siguro, kung ano ang tanong, pwede namang sagutin ng maayos. Bilang isang, sabihin natin, nagsasalita dyan sa Malacanang, at dapat po, kasi maraming pong nanonood at nakikinig ng mga bata. Ganyan pala, ganyan pala ang asta, pag nasa pwesto. Ewan natin kung ganyan din ba yung kanyang asta kapag nawala na po sa pwesto. At yung naupo sa Malacanang, hindi niya kaalyado. Di po ba? Ay, nako. Ay, mga bata, huwag niyong gagayahin at tutularan. Yan pong si attorney pa naman, no? Claire Castro, Undersecretary, dyan po sa PCO, na kung saan, parang medyo, medyo bastos o walang respeto. Walang respeto sa Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas na nakaupo, at wala ring respeto sa senador ng Republika ng Pilipinas na nakapwesto pa hanggang sa ngayon. Okay, so mag-aantabay pa rin ho tayo sa mga kaganapan at kasi ang sabpina ho, kinakailangan pirmahan po ng Senate President. Kasi pag sinampina, obligado na kailangan ka dumalo dyan po sa pagninig. At kapag hindi ka pa rin dumalo, pwede ka na makontempt at ipa-aresto. Ganun po ang proseso. Pero sabi po ni SP Chis Escudero ay pinaaral pa sa kanilang legal department diyan po sa Senado at para mahimay kasi meron pong ipinadalang sulat si Executive Secretary Lucas Bersamin na kung saan ay hindi po pasisiputin yung mga opisyal na Malacanang o ng gabinete ng Pangulo dahil sa kanilang ini-invoke ang executive privilege. Bagamat yan po ay nailatag na rin sa hearing ni Senator Alan Peter Cayetano na may mga limitasyon yan hangganan. Pwede mong gamitin pero pag may ginagawa na raw na posibleng krimen,
hindi raw po pwede kasi baka lilitaw na magtatago sa executive privilege ang isang opisyal ng gobyerno. So abangan ho natin yung susunod na kabanata at mangyayari dito po sa isyong ito at sa mga gagawin pa kung magkakaroon pa ho ng pagdinig ang Senado na pinumunuan ni Senator Amy Marcos, ito pong Senate Committee on Foreign Relations. So sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, subscribe, share, and like. Yun po, para lagi kayong updated dito po sa ating mga issue, mga tinatalakay, mga komentaryo, at napapanahon, lalo na po yung kaso ni dating Pangulong Duterte, kay VP Sara, yung mga nangyayari na kabalbalan kung anuman sa ating gobyerno at sa ating mga politiko. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.